Kanina sinabi ko na mag-login ng Gmail. Sino mga nakapag-login ng Gmail na? Dahil ang aktibidad ay nangangailangan ng access sa Gmail. Binigay ko yung account ko. Yan, binigay ko yung account ko. Inyo. So, wait lang ha. Ito yung link. Pindutan na lamang natin ang ating link. Wait lang. Ayan. Tapos, pagkapindot ay make sure na nakalagin yung Gmail na binigay ko sa inyo, Gmail na account. Ay nakalagin na ba? Kasi hindi nyo siya ma-i-edit kung hindi nakalagin ang inyong account na binigay ko sa inyo. Ha? Yan. Ayan. I-login nyo muna yung account. Okay. Dahil sa aktibidad na to, ilalapat natin kung paano ba natin mapapakita yung mga paraan ng paghubog ng personal disposition. Siyempre, hindi lang naman niya mananatili na nakikinig lamang tayo, pero magbibigay tayo ng halimbawa kung tunay ba nating naiintindihan ang ating pinag-aralan ngayon, no? Ikaw ba, James, nakalagin ka na ba? Okay, magpa-prompt yung yung pag-login nyo sa akin, no? Wait lang. Anong number yung ng prompt ng Windows? Number? Mag-open mic para mapindot ko. 71. Got it. Ulit, nag-expire siya. Ayan. 37. Yung iba ba? Kasi titignan natin kung lahat ba makakapag-login o makakapag-edit sa binigay nating link, no? 37. James, na-login na ba sa'yo? Hindi pa. Wait lang. Kay Grisel, na-login na ba sa'yo? Grisel? Hindi pa po. Okay. Dahil hindi na makalagin, no? Pwedeng pa-zoom out nung screen. Sabay-sabay na lang natin tong sasagutan. Okay? Dito sa aktibidad na to, no, naririto yung mga paraan ng paghubog ng personal na disposisyon, gaya na naman ng pagsusuri sa sarili, pakikipag-ugnayan sa iba. Ang gagawin natin ay magbibigay tayo ng mga sitwasyon kung paano mapakita itong paraan na ito. Halimbawa, sa pagsusuri sa sarili, pagsusulat sa journal, yung mga nagjo-journal writing, yun pinapakita niya yung pagsusuri sa kanyang emosyon, sa kanyang mga naiisip, ganoon. Katulad na din sa pakikipag-ugnayan sa iba at sa mga sumusunod. Dahil hindi naman tayo lahat makakalagin, isa-isa ko kayong tatawagin at magbibigay ng halimbawa, no? Madali lamang naman ito. Okay. Tutawagin ko muna si Luis Gab. Luis Gab, handa ka na ba? Pataas ulit ng para makita natin yung mga paraan. Okay. Sa pagsusuri sa sarili, ang halimbawa nito ay pagsusulat ng journal. Ikaw, paano mo susuriin ang iyong sarili? Magbigay ng isang sitwasyon o ng isang gawain na sa tingin mo masusuri mong iyong sarili. Kahit ano. Dahil personal ito na karanasan din. Paggawa po ng diary po. Diary. May diary ka ba, Gab? Meron po.
Oh, may diary si Gab. Ganon din ako, may diary din ako. Kasi minsan, no, hindi natin pwedeng maisabi sa ibang tao yung mga nararamdaman natin. Kaya isinusulat natin. Okay. Thank you, Gab. Grisel, sa pakikipag-ugnayan naman sa iba. Ano yung mga sitwasyon na napapakita mo yung pakikipag-ugnayan mo sa iba? Pakikipag-usap po sa mga kaibigan ko. Yan, pakikipag-usap sa mga kaibigan. Ano ang mga pinag-uusapan? Chismis. Chismis. Nako ha, Grisel, isipin natin, maging critical tayo kung ang chismis ba ay totoo o hindi. No? Huwag natin niyang kakalimutan. Thank you, Grisel. Sumunod naman si Fernandez Ashley. Fernandez Ashley. Hello? Nandito ba siya? Ashley, ang tanong ay, paano mo naman napapakita ang pagtanggap mo sa pagbabago? Anong sitwasyon mo ito mapapakita? Meron dito tayong halimbawa, pag-aaral ng mga bagong teknolohiya. Diba? Kasi hindi naman natin agad-agad yan nalalaman kung paano gamitin. Kaya nag-aaral tayo dahil nga may pagbabago, kailangan natin mag-adjust. Sa'yo bilang estudyante, paano mo naman mapapakita na tinatanggap mo itong mga pagbabago na meron tayo? Mga sitwasyon, gawain, yan. Naipapakita ko po ito pag pag may natututunan po na bagong kasanayan, ginagamit ko po yung kasanayan madalas. Pwede ka bang magbigay ng halimbawa ng kasanayan na yan, Ashley? Pagtugtog ng instrumento sa pagbibigay po ng halaga sa ganun. Ayan, pagtugtog ng instrumento, doon niya napapakita ang pagtanggap sa pagbabago dahil noon hindi niya alam ang pagtugtog ng instrumento, ngayon nalalaman niya na. Okay, thank you Ashley, tama. Next naman, si James. James, ayan, magbigay ka naman ng isang sitwasyon na nagpapakita ng pag-aaral mula sa kaganapan. Pag-aanalisa. Yan. Ayan, paano mo siya mapapakita? Yung pag-aanalisa o pag-aaral sa mga kaganapan sa iyong kapaligiran. Ganyan. Paano mo siya maipapakita? Hindi bali po teacher, kung may sitwasyon po na may tawag dito, meron pong nangyayaring diskusyon tapos pinag-aaralan ko po yung nangyayaring paano nila itatakal yung diskusyon na yun na kung magiging mabuti po ba yun sa komunidad o hindi. Okay, doon mo napapakita ang pag-aaral mula sa kaganapan na James? Okay, salamat James, no? Tama ang iyong mga sagot. At panghuli naman malayang pagbuo ng desisyon. Okay, sino hindi ko pa natatawag dito? Si Leonard, narinig ko na yan eh. Si Hannah. Si Hannah. At sunod naman si Von. Diones. Yan. Hannah muna. Hannah Tagayuna. Hello, nandito ba si Hannah? Yes po. Okay, nandito si Hannah. Okay, magbigay ka ng sitwasyon na nagpapakita. Malayang pagbuo. Yung sarili bilang malaya pong bumuo ng desisyon na hindi po dinidiktahan ng iba. Like, sa mga bagay po. Ganun po. maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Sa pagboto po. Pagboto. Tama. Ay, ilang taon ka na ba, Hannah? 14 po. 14. No, sa mga susunod, ilang taon na lang? 14, 17, mahal na bago mag-election, no? Ilang taon na lang magkakaroon ka na ng kakayahan na bumoto, no? Pero mabuti na habang bata ka pa, alam mo na sa pagbuo, sa pagdedesisyon, gaya ng pagboto ay isa na yung personal na responsibilidad na natin. Okay. And lastly, si Diones. Wait, sino ba? Si Diones.
Diones. Maaari ka bang magsalita? Hindi kasi buo ang iyong pangalan, kaya hindi ko alam kung ano ang itatawag ko sa iyo. Diones Alkent. Ayan. Diones Alkent, nandito ka ba? Hello? Okay. Hindi naging responsive si Diones Alkent. Si Leonard kaya? Leonard. Yes po. Ayan, mamili ka sa mga paraan na to at magbigay ka ng isang halimbawa. Pwedeng pa-zoom out para makita yung mga paraan. Ayan, mamimili ka lamang ng isang paraan dyan at magbigay ka ng isang halimbawa sitwasyon na mapapakita mo yung paraan na yun. Ano po, pakikipag-ugnayan po sa iba. Okay, pakikipag-ugnayan sa iba. Okay, paano mo siya mapapakita? Ano po, sa tuwing pong naglalaro ng sports, yung paggawa po ng mga estilo para manalo sa laro. Okay, anong mga sports yan, Leonard? Basketball po. Wow, basketball. Isa palang basketballero sa Leonard, no? Salamat sa iyong sagot. Ngayon, sa pagtatapos ng ating aktibidad na ito, gusto ko lamang tumawag ng isa pa kung ano yung naging aral niya sa naging diskusyon natin at talakayan. Meron bang nais magsagot? Isa lamang na mag-aaral, no? Hindi pa nagsasalita kanina. Isa lamang, isang maikli lamang na refleksyon. Si Lori. Lori? Lori? Andito ba si Lori? Okay, mukhang natutulog na ata si Lori, no? Okay. Sige, mamaya na lang natin tawagin at pag-usapan ng ating mga naging refleksyon.